Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong sama-samang ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa ating nagligtas sa lahat kong bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat ay dumulog. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanglibutan, hinangot inalis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon namin nabatid. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang ating kaligayahan, Panginoon, ay sundan. At kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero. Nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Ating patuloy na purihin, ating sambahin, luwalhatiin natin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 181 ang susunod nating aawitin. Jesus dakila sa amin ay taglaw, na tanging gabay ng
isa'y itong mithin. Ang paraisong langit ay kaptin sa maluwalhating baya'y mapiling. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapitapitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Pinagtapatan ka rin po at pinaglingkuran ng aming ama, ng aming ina, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, nangangayo Papa, sa iyo pong kabanal-banalang pangalan. Tanggapin mo po ang aming mga paninikluhod, ang aming mga pagsamba, pagluwalhati, sa iyo pong banal na kaitaasan. Sa maraming mga araw na nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagaling at kalakasan, kapayapaan at mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupurit, niluluwalhati namin ang iyo pong kagalang-galang, ang malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Nalalaman mo, Panginoon, kung paano ginamit namin ang ipinautang mong buhay, kagaling at kalakasan, mga magagandang kapalaran sa mga araw na nagdaan. Nalalaman mo po kung paanong isinakabuhayan namin ang lahat na iyong ipinagkaloob sa amin sa araw-araw. At inaamin po namin, Ama, na sino man sa amin hindi pa po nangakakaabot sa iyong banal na kalwalhatian, patuloy pa rin po kaming nangakakalimot, nagkukulang, nangagkakasala sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Isinasamo namin, ipinapakiusap, alang-alang po sa kabanalan ng Huwebes ng gabing ito. Huwag nawang maging dahilan upang hindi mo po kami aralan, turuan, patibayin ang aming mga pananampalataya. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Wala rin pong sawang patuloy naming ipinagpapasalamat ang pag-iingat mo rin po sa aming mga minamahal na mga kabiyak ng aming mga buhay, maging ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po sa Huwebes ng gabing ito, ang iyong mga tinatawag na mga lalaki at mga babaeng ibinibilang mo po sa kalipunan ng aming mga kaibigan, na nagnanasa rin naman at nakikipakinig, nakikipag-aral, na makaalam po ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan,
Aman Diyos, pagpalain mo rin po sana, ingatan silang lahat. Kung paanong kami po dito sa Los Angeles, California, sa iyong munti at maralitang dampang tahanan, iniingatan mo kami sa bawat sandali. Gayon din po ang iparanas mo sa kanilang lahat. Maging sa kanilang mga tirahan at mga sangbahayan, bigyan mo rin po ng mga kaligtasan. Kung paanong sa amin iningatan mo po't pinagpala ang lahat ng mga bagay, gayon dinawa ang iyong patuloy na ipararanas sa kanilang lahat, maging sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, gamitin mo po sanang muli na tulad sa isang mabuti ngunit munting kasangkapan, ang hamak mong lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, ilagay mo nawa sa kanyang labi ang iyong mga aral, at kung mapakinggan ang lahat ng iyong mga tupa, tumubo sa kanilang mga puso't kalooban, magbunga po sa aming lahat ng mas maraming mga gawang kabanalan. Panginoong Hesus, kami po'y sumasamo. Dumadalangin at nakikiusap sa iyo na habang nagsasalita ang iyong walang kabuluhang alipin, hipuin mo po kaming lahat, pagalingin mo po't palakasin ang aming mga lupang pangangatawan na pinasasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Bigyan mo rin po sana, Panginoon, ng mga pananampalataya, ng mga pag-asa. Ang lahat ng iyong mga tagapakinig, tulungan mo pong sila man ay magkaroon ng mababang mga kalooban, malinis din po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaluluwa. At kung tumubo na sa kanilang mga kalooban ang iyong mga aral, sila po'y mga kusang loob na magsilapit sa iyo, sila po'y magsitanggap ng banal na bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa makatid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami pong lahat ay makatiyak na sa ikalawang pagparito mo po'y makakapasok kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, una mo pong hihipuin sa gabing ito habang kami nag-aaral, ang patuloy ng sa amin tumatanda ng hihina. Una na nga ang iyong hamak na alipin, gayon din po ang aking kabiyak, gayon din po ang aking mga katulong sa paglilingkod sa iyo, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero, si kapatid na Mercedita Heine, gayon din amang banal, huwag mo ring pabayaan si Expectacion Valencia, si kapatid na Mirna. Nananalig po kami, dumadalangin at sumasampalataya. Ikaw rin ang nagturo sa amin na anuman po ang aming hihilingin sa iyong pangalang Kristo Jesus, ito po ang iyong ibabasbas, iyong pakikinggan sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po ay atin na pong husayin ang ating sariling mga sambahayan. Tawagin na po natin ang lahat ng ating mga minamahal sa buhay, ang ating mga sariling mga kabiyak, mga anak, manugang, apo, kasangbahay. Charity must always begins at home. Kunin na rin po natin at ihanda ang ating mga Biblia o ang ating mga banal na kasulatan at atin na pong pasisimulan ang ating pananambahan sa harap ng Panginoong Hesukristo upang tayo po ay muli niyang turuan ng kanyang mga banal na aralin na kanya pong inihanda doon sa kanyang kaharian sa langit. At ito po ang nais niya na ituro sa atin sa Huwebes po ng gabing ito, sa kanya pong pagkasangkapan sa inyong hamak at wala po ninyong kabuluhang alipin. Buksan po natin ang aklat ni Apostol Pablo. Una po nating basahin sa Bibliang Ingles na King James Version,
sa kanya pong Romans chapter 10 and the verse is 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sa Bibliang Tagalog po, Romanos Kapitulo 10 versikulo 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Lahat daw po ng tatawag sa Panginoon, mga tao po tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Ang una po nating itatanong, sino po baga ang Panginoon na tinutukoy ng ating paksa na kapag tayong mga tao tumawag sa Panginoon, sa Kanya, sino yung Panginoon tinutukoy at bakit lahat ng tatawag sa Kanya ay Kanyang ililigtas? Una po nating hanapin sa banal na kasulatan ang kaliwanagan tungkol po sa kung sino yung Panginoon na yon na makapagliligtas. Buksan natin ang 2 Pedro, Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 1. Si Simon Pedro, ito po ang pagpapahiwatig kung sino yung nagsasalita. Ito nga po si Pedro, pinakaunang tinawag sa 12 apostol. Si Simon Pedro na alipin at apostol sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Dito po merong tinutukoy na Diyos at tagapagligtas. Sa ating paksa 10:13, ang sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas, mga liligtas. Sino nga yung tagapagligtas at bakit siya makapagliligtas pag tumawag tayo sa Kanya? Siya po ang Diyos, D-I-O-S, Diyos, tagapagligtas. Diniretso. Na ano? Wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. At sa aklat din po naman ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po naman, sa kanyang unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5, pakinggan po natin ang kanyang pagpapaliwanag tungkol po sa Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Putulin ko po muna. Dito po merong pinakikilala isang tagapamagitan sa Diyos. Sa kasalukuyan po, nakikita, naririnig natin, saksi tayong lahat sa huling araw. Ang mga relihiyon po, may kani-kanyang mga tagapamagitan. Katulad nga po ng simbahang kinagisnan, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, napakarami pong tagapamagitan. Nariyan po si Birhen Maria, tagapamagitan daw yan. Nariyan po si Christopher, tagapamagitan daw yan. Yan ang kanilang santo, yan ang kanilang tinatawagan pagka ikaw ay maglalakbay sa malayong dako nung araw, bata pa akong maliit, may Saint Christopher sila, meron pa silang mga hugis larawan nito na isinasabit sa leeg ng mga tao. Yan ay katawagan mo. Kapag ikaw ay maglalakbay para maligtas ka, may tagapamagitan sila sa mga babaeng hindi magkaanak. Si San Pascual sa Obando, San Pascual de Mayumo ba yan? Na pupunta ka roon, kung ikaw ay ina ng tahanan, hindi ka magkaanak, yan ang tagapamagitan nila sa ayaw magbuntis. At kung ano-anong mga tagapamagitan. At meron naman, tagapamagitan, yung sugong anghel daw sa huling araw, kahit matagal nang patay. Sugong anghel, yan ang tinatawagan nila, pinapupurihan, sinasamba nila. Napakaraming tagapamagitan ang bawat mga relihiyon sa lupa at hindi ko na babanggitin ang napakarami pa, mauubusan po tayo ng oras.
Dito po ang ating pinakapaksa, ang bawat tatawag daw sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay mangliligtas. At kung bakit nga po mangliligtas kapag tumawag sa Panginoong Hesukristo, siya po ang Diyos, Diyos, tagapagligtas na si Hesukristo. At sa unang Timoteo 2:5, may isang Diyos, alam na natin kung sino, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po? Ang taong si Kristo Jesus. Dito naman, merong binanggit si Apostol Pablo, tao na si Kristo Jesus. Kaya nga po, ito'y dapat nating basahin, ito po ay dapat nating pag-aralan, at katulad ng sinasabi ng Panginoon Diyos sa matandang tipan sa Isaias 34:16, inyong basahin, inyong saliksikin sa mga banal na kasulatan. Ang tinutukoy po dito ni Propeta Isaias yung matandang tipan, nang ito po'y isulat, humigit kumulang 700 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Wala pa po yung bagong tipan. Kaya makinig tayo, mag-aral tayo, marami tayong matututuhan. Ang wika ng Panginoon Diyos sa matandang tipan, basahin ninyo. Saliksikin ninyo, Isaias 34:16. Sapagkat iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Alam natin, 39 ang aklat ng matandang tipan sa bisa at kapangyarihan nga po ng Diyos, na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, yung kanyang salita na ipinasulat niya sa mga propeta, ipinasulat niya sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 1, ang Diyos na nakipag-usap sa atin sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta. Ang wika ni Apostol Pablo sa mga Hebreo, yan po ang tinutukoy ng Isaias 34:16. Masusumpungan ninyo ang wika, ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Sa makatwid, pag-aaralan natin. Ano nga ang pinag-aaralan natin sa ngayon? Yung sinabi po ni Apostol Pablo na may isang Diyos, isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Unang Timoteo 2:5. Tao nga baga si Kristo? Samantalang sinabi nga sa atin ni Apostol Pedro 1:1, Diyos at tagapagligtas si Kristo Jesus. Bakit naman si Pablo tao ang kanyang pagpapakilala sa Panginoon? Nagkakalaban-laban ba? Nagkakawika nga sira-siraan ba ang Biblia, ang mga propeta, ang mga apostol? Basahin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Kapitulo 5, versikulo 39 ng San Juan. Inyong basahin sa mga kasulatan. Makinig po tayo. Nang ito po ipasulat ng Panginoon kay Apostol Juan, itong talatang ito, 5:39, wala pa po ang bagong tipan. Ang ipinakikilala ng Panginoon dito, inyong basahin ang mga kasulatan, yung matandang tipan, 34:16. Bakit? Inyong basahin ang mga banal na kasulatan, sapagkat inaakala ninyo na dito sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ayan po. Sa makatwid, makikilala natin kung sino yung taong si Kristo Jesus kapag binasa natin ang matandang tipan. Buksan natin ang Deuteronomio sa kanya pong Kapitulo 18, 18 at 15. Tunay na sinasabi ng Diyos, ako'y magtitindig mula sa gitna ninyo ng isang lalaki na kagaya mo, Moses. At pagdating ng lalaking ito na kagaya mo, propeta, sa kanila o sa kanya na sila ang mga Israelita, sa kanya na sila makikinig. Sa makatwid, may hinuhulaan mahigit 1,000 taon bago nagkatawan tao ang Kristo. Meron ng hinulaan,
magtitindig ang Diyos ng isang propeta na kagaya mo sa gitna nila, sa gitna ng 12 Israelita, 12 angkan. At pagdating ng lalaking ito, sa kanya na sila makikinig. Sino nga po ito? Sa aklat po ng mga gawa. At upang sa inyo ay italaga ang Kristo. Ito ang hinulaan ni Moses, na pagdating ng Kristo, kay Kristo Jesus na tayo makikinig. Kaya nga kung babasahin ninyo ang Galatias Kapitulo 3 versikulo 25 hanggang 29, ang kautusan, ang matandang tipan, ang 2 tapyas na bato ang nagdala sa atin. Nung araw nakukulong tayo sa mga kautusan ng 2 tapyas na bato at ng mga propeta. Pero ito ang nagturo sa atin, nagpakilala sa atin na merong darating na kagaya ni Moses. At pagdating nito, wala na tayo kay Moses. Basahin ninyo mga kapatid, kayo naman ang magsipag-aral. Galatias 3:25 hanggang 29. Wala na po tayo sa 2 tapyas na bato. Wala na po tayo sa pangingili ng araw ng Sabat. Wala na po tayo kay Moses at sa mga propeta. Nalalaman natin sa 2 utos, nauwi na ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta at ang mga dating kautusan pinalipas na, 2 na lang. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Iibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sa 2 utos na ito, naroon na ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta. Ngayon, mga magulang, mga kaibigan at mga minamahal naming mga taga-pakinig, ayon po kay Apostol Juan, kung sinasabi man ni Apostol Pablo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao. Makinig tayo, sinabi ni Apostol Pablo yan, 2:5, unang Timoteo, ang tao na si Kristo Jesus. Ano ang ipinapayo ng Apostol Juan tungkol sa aral na ito? Sapagkat tandaan ninyo, ang banal na kasulatan, hindi po ito magtatalo-talo. Hindi po maaaring sabihin ng mga propeta na ang Kristo, pagdating siya na ang ating pakikinggan, maaalis na tayo kay Moses, maaalis na tayo sa pangingili ng araw ng Sabat, hindi na tayo pinagbabawalang huwag nang kakain ng baboy, huwag na tayong wika nga mangingili ng araw ng Sabato, lahat ng araw ay banal na. Ayon sa mga banal na kasulatan, sa lahat ng araw, Sabado na sa atin. Ibig sabihin, sa lahat ng araw, gagawa na tayo ng katwiran at ng kabanalan. Kung sinasabi nga dito ni Pablo kay Timoteo, may isang Diyos, isang tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus. At ito ngayon ang pinanghahawakan ng maraming mga iglesia. Sinasabi nila, ayan, ikaw, ang Biblia nagpapatunay si Kristo taong-tao lamang. Lalo na ngayon mga iglesia ni Manalo. Si Kristo, tao sa kanila, sinipa nila ang Kristo. Ipinalit nila si Felix Manalo, sugong anghel sa huling araw. At marami pang mga reliyon. Ang pagkakilala ng ibang reliyon, ng mga protestante, si Kristo, anak lang ng Diyos. At sa iba naman, si Kristo, propeta lang. Ngayon, ang tanong natin, hayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag sa atin kung paanong pinapayuhan tayo kung may mga ngaral nga sa atin na si Kristo ay tao at hindi Diyos na nagkatawan tao lamang. Sa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Pag binabanggit po yung espiritu, aral yun. Ang mga salita na sa inyo yaking sinasalita, ang mga aral ni Kristo, pawang espiritu at pawang buhay. Sa 63 ng San Juan. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu o bawat aral o bawat doktrina, kundi inyong subukin, pag-aralan ang mga espiritu, ang mga sermon, ang mga aral, kung sila ay sa Diyos, kung nanggaling sa Diyos. Bakit?
sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayan na nga po. Ganap na ang inihula ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5. Mag-ingat kayo sa atin sa huling araw. Maraming magsisipa rito, magsasabi, ako ang Kristo, mga bulaang Kristo. Ililigaw nila ang marami, kumbaga maaari, pati ang mga hinirang, ililigaw pa. Kaya, pinatunayan ni Apostol Juan, mag-ingat tayo sa bawat espiritu, sa bawat aral, sa bawat Kristo, sa bawat iglesia, sa bawat relihiyon. Pakinggan natin, pag-aralan natin ang kanilang mga aral, mga doktrina, ang kanilang mga espiritu, kung ito ay galing sa Diyos. Sapagkat maraming nangangaral ng mga bulaang propeta sa huling araw. At sa 4:2 ng unang Juan, dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Eto na, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ayan po. Ano ang tinutukoy at pinaliliwanag ni Juan dito? Unang Juan 4:2. Nakikilala ninyo ang espiritu? Nakikilala ninyo ang mga aral? Nakikilala ninyo ang tunay na relihiyon? Na ano? Nagpapahayag na si Jesucristo na paritong nasa laman? Ay ano? Ito ay sa Diyos. Yan ang doktrina ng Diyos na ano? Si Kristo'y nasa laman. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, may isang Diyos. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao. Bakit sinabing tao? May laman. Nakukuha ba ninyo? Ang unang Juan 4:2, ipinakikilala ni Apostol Pablo na ano? Ang Panginoong Jesucristo napakita, lumagay sa tulad sa isang tao, may laman. Bakit nga po sinasabing napakitang tulad sa tao? Basahin natin ang Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 5 at 14. Nang pasimula, siya ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng mga bagay ginawa niya. At kung wala siya, walang bagay na nagawa na hindi nagawa. Nasa kanya ang buhay. Ang buhay ang ilaw ng sanglibutan. Anong ginawa ng Diyos na berbo? Na nasa kanya pala ang buhay, na gumawa ng lahat ng mga bagay. 1:14, nagkatawang tao. Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino? Ang tao na si Kristo Jesus. Bakit naging tao? Pakinggan po natin, makinig kayong mabuti. Ba't sinasabi ni Pablo si Kristo tao? Ayon sa mga banal na kasulatan, nagkatawang tao. Uriin ninyo, namnamin ninyo. 1:14 ng San Juan. Pag sinasabing nagkatawan tao, tao po ba gayon? Kung sabihin ko sa inyo, ako si Cirilo Gonzales Jr., nagkatawan tao, maniniwala ba kayo sa akin? Pagtatawanan ninyo ako. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo pinagtawanan. Ang Panginoong Jesucristo'y nilait. Ang Panginoong Jesucristo dinurhan. Ang Panginoong Jesucristo nilapastangan hanggang sa ipako sa krus. Bakit? Hindi nila matanggap na yung Kristo nagkatawan tao. Sa San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. At pagkatapos, niliwanag pa niya sa San Juan Kapitulo 8, versikulo 24 at 27, mga mamatay kayo sa inyong kasalanan, malibang magsisampalataya kayo na ako nga siya. 27, hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Kristo sa kanila na ako nga siya, na mamamatay kayo pag hindi kayo kumilalang siya nga. Hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Kristo na siya ay tungkol sa Ama, na kung liliwanagin, ako at ang Ama ay iisa. 10:30 ng San Juan. Mga tagapakinig po namin, hindi po ako pwedeng magkatawan tao. Ako po ay tao.
Ang pwede lang magkatawan tao, yung hindi tao. Ano ba? Ano ba ang Panginoong Hesukristo? Siya nga po ang tinatawag na Diyos na tagapagligtas. Ano ba ang Diyos? 32:27 ng Jeremias, pinakamakapangyarihan sa lahat, Diyos ng lahat ng tao, walang imposible sa Kanya. At sa 4:3, at ang bawat espiritu, ang bawat relihiyon, ang bawat aral, doktrina, na hindi ipinahahayag si Jesus, ang ibig sabihin, hindi ipinakikilalang nagkatawan tao si Jesus o ang Diyos, ito ay hindi sa Diyos. Ang relihiyon na ito, ang aral na ito, ang doktrinang ito, ay hindi po ito galing sa Diyos. At ano ito? Ito ang sa Antikristo. Ayan, tulad ng mga iglesia ni Manalo, hindi nila itinuturo si Kristo ay Diyos. Hindi sila lumuluhod sa pangalan ni Kristo Jesus, kaya kung manalangin sila nakatayo. Ipinagbabawal nila ang pagbabasa ng Biblia sa mga miyembro. Wala raw karapatang magbasa ang miyembro, sila lang. Kaya kahit na ano sabihin ng mga tagapamahala nila, ng sanggunian daw nila, pag hindi mo sinunod, kalaboso ka, ititiwalag ka, itatapong ka raw sa impyerno. Huwag kayong maniwala. Yan po ang mga anti-crisis. At ngayon, nasa sanglibutan na ang wika ni Apostol Juan. Kaya nga, mga ginigiliw po naming tagapakinig, kailangan po pag-aralan natin ang lahat ng itinuturo sa atin. Ano po ang ipinaliliwanag ng banal na kasulatan tungkol nga po kung bakit tinawag ni Apostol Pablo sa Timoteo o kay Timoteo, taong si Kristo Jesus? Ano bang kumakatawan doon sa kahiwagaan ng taong si Kristo Jesus? Mahiwaga po ito. Ito'y nasa lihim. Ngunit dadapwat sa mga apostol nga po ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga. Sa San Marcos Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 12, sa inyo ipinagkaloob ang kausap ang mga apostol. Saan inilagay ang mga apostol? 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos ay naglagay din naman ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol. Kaya nga sa nasa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ipinaliliwanag ang hiwaga. Ano nga ang hiwaga ng taong si Kristo Jesus? Filipos Kapitulo 2, versikulo 5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa kalagayang Diyos, bagaman siya'y Diyos, hindi niya inaaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit po? Iisa lang ang Diyos kahit nga po, nang siya'y nagkatawan tao, lumagay sa kalagayan ng isang hamak na alipin na kamukha natin, taon-tao, sa pagkakilala ng mga Hudyo, ng mga Israelita, hindi niya inaring kapantay siya ng Diyos. Hindi niya inari na siya nga mismo ang Diyos, sapagkat, mga kapatid, baka magulo tayong mga tao. Baka sabihin natin si Kristo'y Diyos na, pakatapos may iba pang Diyos sa langit. Magkakabisala, magkakalaban-laban ang banal na kasulatan. Hindi niya inaring nararapat na ariing kapantay siya ng Diyos, sapagkat iisa lang ang Diyos. Ang Diyos ay walang kapantay. Nang magkatawan tao ang Kristo, hinubad niya yung pagiging pagka-Diyos niya. 2:7. Totoo ba yan? Kundi bagkos hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao, mga tagapakinig. Inalis niya yung pagka-Diyos niya. Ngayon, nang siya po ay magkatawan tao, taon-tao sa tingin ng mga Hudyo, nawalan po baga ang nabawasan po baga ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo? Tandaan ninyo, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Kung gusto niyang magkatawan tao, magagawa niya. Kung gusto niyang magkatawang punong kahoy, magagawa niya. Kung gusto niyang magsaulap, magagawa niya. Kung gusto niyang wika nga apoy, magagawa niya. Kung gusto niyang gayahin ang anyo ng sino man, pwede niyang gawin. There is nothing impossible to God. Ngayon, nabawasan ba?
Nabawasan ba ang pagkadyos ng Panginoong Hesukristo nang lumagay siya sa kalagayan ng isang anyo at hamak na tao? Tandaan ninyo, our Lord removed His godliness and He walked this earth as Jesus Christ from year 1 AD nang ipanganak siya hanggang year 33. Sa makatwid 33 taon. Tandaan ninyo, 33 taon ang Diyos naglakad dito sa mundo at nagpakilala na Hesukristo. Nakilala nga po sa kalagayan na tulad sa isang tao at hamak na alipin na naging masunurin nga sa mga kautusan ng Diyos. Lucas 24:38, basahin natin ang sinasabi ng ebanghelistang si San Lucas. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo ay nagugulumihanan at bakit nangyayari ang pagtatalo-talo sa inyong puso? Putulin ko po muna. Ito po ang pagkakataon pagkatapos ang Panginoon ay mailibing sa kanyang libingan sa loob ng 3 araw at pagkatapos po siya po ay nagbangon at una nga po na napakita sa mga alagad sa kanilang tinutuluyan ng araw at oras na yon. At nabalitaan na nila kina Magdalena kay Maria Magdalena na unang dumalaw sa libingan pero wala siyang nakita roon kundi yung akala niya hardinero. Dadapat hindi niya nakilala yun ang Panginoong Hesukristo na nagsabi sa kanya, bumalik ka sa mga alagad ko at sabihin mong wala na rito ang Kristo. Kaya nagtatalo-talo ang mga apostol. Yung 10 mga apostol nagtatalo-talo. Sapagkat sinabi ni Maria Magdalena, nakita ko nga nawala na ron sa libingan. Kaya nagtatalo-talo. At sabi ng Panginoon, nang dumalaw siya, una niyang dinalaw ang 10 mga alagad, pagkabangon niya, mga kapatid, at sinabi ni Jesus sa kanila, bakit kayo nagugulumihanan? Lucas 24:38. At bakit nangyayari ang pagtatalo-talo sa inyong puso? 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. At ito nga po ang unang pagpapakita ng Panginoon sa mga apostol na noon ay sasampu sapagkat wala po si Tomas. Ako rin nga. Anong ibig sabihin ito? Ang tanong natin nang magkatawan tao ba ang Kristo? Nang siya ba'y mapako sa krus? Nang siya ba'y patayin? Nang siya ba'y ilibing? Nabago ba ang pagka-Diyos niya? Ang tanong natin bakit nabuhay na maguli? Bakit nakisalamuhang muli? Sapagkat siya nga po ay Diyos. Kung gusto niyang patayin siya, pwede niyang ipapatay ang kanyang sarili. Kamukha nga ng ginawa niya at alam natin ang sumasagisag sa pagkamatay niya sa krus para yung dugo na bumuhos makapaglinis ng ating mga kasalanan at yung dugo na yon ang wika ng mga apostol sa aklat ng mga gawa. Dugo ng Panginoon, wala pong iba kung hindi yung ipinambayad niya sa kanyang sariling katawan sa makatwid baga sa mga mananampalataya o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin ninyo, aklat ng mga gawa 20:28, King James Version, feed the church of God, which He purchased, binili niya ng kanyang sariling dugo. He purchased with His own blood. Yun ang sinasagisag. Kung gusto niyang ipapatay ang sarili niya, pwede yon. Sinasabi nga po ng Panginoong Hesukristo sa mga kasulatan, may kapangyarihan akong ibigay ko ang aking buhay, may kapangyarihan din naman akong kuhanin ko itong muli. Sapagkat kailangan nga Sinasabi nga sa Hebreo, kung ang dugo ng mga hayop nung araw, nung matandang tipan, ang panglinis sa kasalanan ng mga Israelita, dugo ng mga kalapating malilinis, bato-batong malilinis, mga bulong bakang walang kapintasan, mga kambing, mga tupa, kung ang dugo ng mga hayop na kapanglilinis ng kasalanan ng mga tao, gasino pa kaya ang dugo ni Kristo na walang bahid kapintasan? Binili tayo ng dugo ng Diyos.
Kaya nga, ako rin nga, eto buhay ako. Kaya nga't sinasabi niya, tingnan ninyo, hipuin ninyo, ako, ang sugat ko sa aking tagiliran. At sinabi pa niya kay Tomas, Tomas, halika. Alam natin si Tomas, yung doubting Tomas. Nang una ngang magpakita ang Panginoon, wala si Tomas. Ibinalita sa kanya, napakita sa amin ng Panginoon, bumati ng kapayapaan, malibang makita ko, malibang mahipo ko ang pako, ang sugat ng pako sa kanyang kamay, sa kanyang mga paa, at malibang maipasok ko ang aking mga daliri sa sugat sa kanyang tagiliran. Kaya tinatawag siya Doubting Thomas. Hindi ako maniniwala. Pagkatapos ng 8 araw, hindi ko nababasahin para wag tayong humaba. At kayo namang nakikinig sa bahay-bahay, mag-research kayo, mag-aral kayo. Huwag kayong masyadong maniniwala sa amin. Baka niloloko namin kayo kamukha ng mga iglesia ng tao. Kaya kayo, huwag kayong amen ng amen. Abay, mag-aral kayo. At hindi naman kami ang magliligtas, kayo rin sa inyong sarili. Kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na aming itinuturo sa inyo, ang wika ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2. Kaya mag-aaral tayong lahat, hindi lamang kami. Magre-research kayo. Mga mami, niloloko na namin kayo, matulad kayo sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo na mga mapagpaimbabaw, na mga pariseo, na mga bulag. Ano nga kaya? Ang wika ng Panginoon, kung ang tagapangaral, tagapag-akay ninyo ay bulag, at kayo'y mga bulag, hindi baga pare-pareho kayong mahuhulog sa bangin, sa impyerno? Ako rin nga, hindi na bago. Hindi nabawasan ang aking pagka-Diyos. Ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, 24:39 ng San Lucas. At kung bakit nga po sinasabi niyang ako rin nga, San Juan Kapitulo 1:18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Nakita na ninyo yan? Ako rin nga, hipuin ninyo ako. Bakit kayo nagkakagulo? Bakit kayo nagtatalo-talo? Ako rin nga, ako rin. Alin? Ako rin ang Espiritu. Siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sinasabi, walang taong nakakilala kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na si Kristo Jesus na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. O hindi ba? Ipinakilala ng Panginoong Jesucristo sa mga Israelita, 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Pinagdiinan pa niya, 8:24-27, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Pag hindi kayo sumampalatayang ako nga, siya, mamamatay kayo. Hindi nila naintindihan, yung siya, yun ay patungkol sa Ama. Ako at ang Ama ay isa. Ano nga po baga? Ang hiwaga ng taong si Kristo Jesus. Bakit nga sinasabi pa rin ni Pablo kay Timoteo, isang Diyos tagapagligtas, taong si Kristo Jesus? Efeso 2:13. Alin ba ang hiwaga na nababalot? Paano ito nililiwanag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga banal sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Dadapwat ngayon kay Kristo Jesus, 2:13 Efeso. Kayo na ng unang panahon nalalayo, inilapit sa dugo ni Kristo. Ayan po ang hiwaga ng dugo ni Kristo. Nung araw na kami mga Iglesia ni Manalo pa, kami po hiwalay kay Kristo. Noong araw kami mga Katoliko din, mga Protestante rin kami, at kayo rin namang lahat na mga nakikinig kung ano-anong iglesyang kinaaniban ninyo. Huwag kayo magagalit. Hindi pa po kayo nasasakop ng dugo ni Kristo. Nalalayo pa kayo. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ituloy natin 2:14 hanggang 2:16. Sapagkat si Kristo ang ating kapayapaan, ayan, wala pa tayo kay Kristo wala pa tayong kapayapaan ng araw. Na kanyang pinag-isa, ayan, ginawang isa. Alin? Ang dalawa. Sino tinutukoy na dalawa? Ako, tayong mga tao na napasa ilalim ng kamatayan o ng sumpa, sapagkat Romanos 3:23, ang lahat ng tao hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nangagkasala
At sa 6:23 ng Romanos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at kung ano ang kamatayan, 21:8 ng Apokalipsis, dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Nung araw hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong kapayapaan. Wala tayong kaligtasan, dadapwat. Pinag-isa ako, kayo, at ang ating Panginoon Diyos. Pinag-isa, kanyang pinag-isa ang dalawa. Ako, kayo, tayo na mga makasalanan, ginawa tayong isa sa Diyos. Giniba ang pader. Ano ang pader na nagpapahiwalay? Yung ating mga kasalanan. Giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Binura yung kasalanan ko. Inalis ang kasalanan ko. Pinatawad ang kasalanan natin. Nang makilala natin ang Kristo at nang tayo'y maging kasama niya, saan nga? Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. 2:15, inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Yang ipinako sa krus, yung katawan. Yung katawang tao na ipinako sa krus. Pero banal yung katawan ng Panginoon. Kahit kautusan, may mga batas at mga palatuntunan upang sa dalawa tayong mga makasalanan na nung araw ay malayo sa Diyos. Pero pinag-isa, upang sa dalawa, lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. Amen. Sa mga katuwid, hindi porke sinasabing Diyos at tagapagligtas ang taong si Kristo Jesus. Taong-tao na nga. Meron pong lihim, may hiwaga. At dahil nga sa Iglesia ng Diyos ipinaliwanag ang hiwaga, yun palang taong bago, yun pala tayong mga makasalanan na isinama sa ating Panginoong Jesucristo, naging isang taong bago. Ito po ang tinatawag na spiritual na katawan. Ito po ang Iglesia. Yun pong salitang Iglesia, galing po sa salitang Griego, ekklesia, body of God. Kaya nga, paano pa ito lubos na nililiwanag? Ituloy natin, 2:16 ng Efeso, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos, sa pamamagitan ng krus, na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At alin po yung katawang tinutukoy? Colosos 1:18, si Kristo. Kaya nga, isang taong bago, pagka tinatawag na tao, may katawan, merong ulo. Ano po yung katawan? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano po ang katawan? Sa makatwid bagay ng eklesia o ng iglesia. Ano ang iglesia? Katawan ng Diyos. Si Kristo ang ulo ng katawan ng Diyos. Kaya nga, mga tagapakinig, si Kristo po ang pinaka-obispo. Si Kristo po ang pinaka-pastor. Buksan ninyo, 1 Pedro 2:25. Nung araw tayo'y nangaligaw. Iniligaw tayo ng simbahang Katoliko. Iniligaw tayo ng mga iglesia ng mga tao. Iniligaw tayo ng kung ano-anong dogma at paniniwala. Ngunit ngayon nagbabalik kayo sa pastor, sa obispo ng inyong mga kaluluwa. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Iglesia ng Diyos, si Kristo po ang pastor natin. Si Kristo po ang obispo natin. Saan? Sa kanyang katawan. Ano nga ang pangalan ng katawan na kanyang iglesia? Ito nga po ang itinayo. 16:18 Mateo, doon sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, nang sabihin niyang sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? 1 Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus na binayaran ng kanyang sariling dugo. 20:28, aklat ng mga gawa. Kaya nga, nang mabayaran na tayo ng ating mga kasalanan, ng linisin na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, ano ang nasumpungan natin sa kanyang banal na katawan? 1:14 ng Colosos, na siyang kinaroroonan ng katubusan
na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi po kayo tutubusin ng mga dugo ng mga papa sa Roma sa simbahang Katoliko. Hindi po kayo tutubusin ng dugo ni Felix Manalo. Hindi po kayo lilinisin ng mga dugo ng mga Eli Soriano, ng mga Kibuloy, ng kung ano-anong mga kinikilala ninyo na namumuno sa inyo. Iisa ang puno, ang Panginoong Jesucristo. Kaya wag po ninyong sisipain ang Kristo. Kung wala po ang Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. Basahin ninyo, San Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kayo naman, inilapit ninyo sarili nyo sa Papa sa Roma, sa mga obispong tao, kung kani-kaninong mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Maawa sana sa inyo ang Panginoon Diyos. Kaya't ano po ang utos ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao na ninanais na magtamo ng tiyak na kaligtasan sa pagtawag sa kanyang pangalang Kristo Jesus? Siya ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang iglesia o ng kanyang espiritual na katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. San Juan 12:26 ang ipinapayo. Kung ang sino man ay nagnanais na maging lingkod ko, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, doon din naman doroon ang aking lingkod, at siya ay pararangalan ng aking Ama. Napakaganda po. Gusto mong makatiyak ka? Na pagtawag mo kay Kristo, pakikinggan ka? Pumaroon ka sa kanyang kinaroroonan. Nabanggit ko na, 15:5. Siya ang puno ng ubas, tayo ay mga sanga. Kailangan lagi tayong nakakapit sa Panginoong Jesucristo. At ang wika pa man din ni Apostol Pablo, Hebreo 3:6, si Kristo ay gaya katulad ng anak, nagkatawan tao nga, napakilalang anak ng Diyos. Si Kristo gaya ng anak, puno sa bahay niya, at ang bahay niya ay tayo. Ang tao, bahay ng Diyos kung sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, kung naroon sa loob ng iglesia ng Diyos, sapagkat ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang bahay na dapat papasukin ng mga tunay na mananamba sa Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Totoo ba yan? Unang Timoteo 3:15. Kung ako'y magluluwat ng mahabang panahon, ay para maalaman mo, Timoteo, kung paano ang dapat sa mga tao na uugaliin nila. Saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Alin ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia, makinig kayo, iglesia ng Diyos na ano? Buhay! Ano naroon sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay? Haligi at suhay ng katotohanan. Wala po kaming kaugnayan niya sa dating daan, ho? Sila daw po iglesia din ng Diyos kay Kristo Jesus, pero dating daan nga lang. Alam po ninyo, pag binanggit yung dating daan, luma na po yun, tapos na yun, alam na natin yan. Meron na ngang bagong tipan eh. Meron na ngang bago at buhay na daan. Hebreo 10:19 hanggang 21. Basahin ninyo. Tapos na po yung dating daan ni Eli Soriano. Tapos na po yun. At yung pong dating daan, nariyan ang pangingili ng araw ng Sabat. Nariyan ang ikapo. Nariyan ang pagbabawal ng pagkain ng karne. Umalis na po kayo dyan. Basahin ninyo Isaias 1:13. Tinapos na po yan. Dumating na ang bagong tipan sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Paano pinatutunayan pa? Maging ng matandang tipan na talagang sa loob ng bahay ng Diyos, gagawin natin ang pagtawag sa ating Panginoong Jesucristo. Ezra 7:23. Kasi ang paksa natin, at kung magkagayon ang wika, ang bawat tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Paano tayo makakatawag sa bahay? O paano tayo pakikinggan ng Panginoon? Kung tayo po ay wala doon sa kanyang katawan na siyang iglesia, na siyang bahay pala ng Diyos, na iglesia pala ng Diyos kay Kristo Jesus. Buksan po natin ang Ezra 7:23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit,
Utos ng Diyos, mananalangin tayo. Gagawa tayo ng kabanalan. Utos ng Diyos, tatawag tayo sa Kanya, iluluhod natin ang ating tuhod sa Kanya, sa ating Panginoon, Filipos 2:10. Sa pangalan ni Kristo, Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod. Yan ay utos ng Diyos yan. Saan gagawin yan? Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit, gawing lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Sapagkat bakit magkakaroon ng puot ng Diyos laban sa kaharian at ng kanyang mga anak? Yan. Bakit nga naman magagalit? Bakit tayo susumpain ng Diyos kung ginagawa natin ang mga utos niya sa loob ng kanyang bahay? Nasa huling araw na ito, ang bahay niya, tayo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga tagapakinig po na, kaya para pakinggan tayo, para wag tayong sumpain, para wag tayong pagalitan, ang lahat ng gawang kabanalan susundin natin sa loob ng bahay ng Diyos. Mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, ang katulad po ng Diyos at tayong mga tao, katulad po tayo ngayon sa literal at materyang buhay natin sa lupa. Ang bawat isa sa atin, meron tayong ama, meron tayong ina, natural, lahat tayo. Galing sa ating sariling pamilya. Ang katulad po ng Diyos, halimbawa, yung tatay ko. Halimbawa, nagpundar, pinagpatayo ang pamilya namin ng bahay. At nang kami malalaki na, ang bawat isa sa amin, 10 kaming magkakapatid, meron po kaming kanikanyang mga gawain. Ako, ika-7 sa 10 magkakapatid, meron po akong katungkulang tinanggap sa tatay at nanay ko. Ako ang maglilinis ng bahay, ako ang magtatapo ng basura. Makinig tayo mga kapatid. At araw-araw po yan, pag uwi ng tatay ko galing sa opisina, Junior, yung mga basura, tinapo mo na ba? Nagwalis ka na ba sa bahay sa itaas? Nalinis mo na ba ako? Beta, malinis na ba ang kusina? Kung sasabihin ko, opo tatay. Tapos, hali nga, tignan natin, in-inspection ng tatay ko. Makita ng tatay ko, yung basura umaapaw. Yung kubeta, ang baho pa rin. Yung kusina, malansa pa rin. Ang salas, katakot-takot pa rin ang dumit, alikabok. Sabi mo, Junior, ay malinis na ang bahay. Pagkatapos, itinuro ko. Makinig kayo mabuti, ha? Tay, nagkamali po kayo. Doon po, yung bahay ng kapitbahay, yung bahay ni Aling Osang at ni Mr. Rivera, yung po nilinis ko. Ano gagawin ng tatay ko? Ang tatay kumakatawan sa Diyos. Sa palagay ba ninyo, matutuwa ang Diyos sa ginawa ninyo? Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng tatay ninyo, gagawin nyo sa loob ng inyong bahay o sa bahay ng Diyos. Tapos nililinis ninyo yung sa kapitbahay. Anong pakialam natin sa kapitbahay? Wala pong iniwan ngayon yan sa huling araw na ito. Napakaraming kaluluwa. Sing dami ng buhangin sa dagat. Nililinis yung ibang bahay. Alin yan? Yung bahay ng simbahang Katoliko, doon sila naglilingkod. Yun bahay ng mga pagano yun. Yun bahay na sumasamba kay Birhen Maria, kay Lorenzo Ruiz, kay Christopher, kung kani-kaninong mga bayanit, mga patay na tao. Niluluhuran nila, tinatawagan nila. Pakikinggan ba kayo ng Diyos? Tatapong kayo sa impyerno, huwag kayong magagalit. Kamukha nga nito, iglesia daw ni Kristo. Si Kristo naman pala tao. Bahay pala ng tao yan. Mga kapatid at mga tagapakinig, ikaw naman, sabadista. Nililinis mo pala yung mga araw ng yung mga bahay ng mga taong nangingili ng araw ng Sabat. Puro kayo kapaimbabawan. Marami mga sabadista, hindi naman ninyo sinusunod yung pangingili ng araw ng Sabat Mga sabadista, hindi naman kayo lahat nakapagbibigay ng eksaktong ikapo, tidings, ikapo. Mga sabadista, hindi naman kayong lahat nakasusunod sa mga pinag-uutos na huwag kayong kakain ng baboy. Hindi nalalaman, ang dami nyong nakakain Pumunta lang kayo sa birthday party, pumunta lang kayo sa tinatawag na restaurant. Sasabihin sa inyo ng may-ari ng restaurant
O yan, hindi baboy yan. Pero hindi mo nalalaman, yung mantika, mantika ng baboy yan. O, di ba baboy din yun? Kaya nga lahat ng bagay na yan, inalis na eh. Umalis na kayo diyan. Napakaliwanag ng salita ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo. Magsiparito kayo sa aking nangabibigatang lubha. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pamatok ko magaang. Wala nang ikapo, wala nang sabat, wala nang bawal ito, bawal yan. Dalawa na lang ang ipinag-utos. Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong buhay. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang nakakatupad sa dalawang utos na ito ang wika ng mga kasulatan, nakatupad na ng buong kautusan. Pati yung 2 tapyas na batot mga kasulatan ng mga propeta, natupad mo na sa 2 utos ng Panginoong Jesucristo. Anong katunayan? Na kahit na ng magkatawan tao ang Diyos at napakilalang tulad sa isang tao, mga kapatid, ay hindi nabawasan ang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Malakias 3:6. Huling talata na ating babasahin. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Malakias 3:6. Ako ang Panginoon ay hindi nababago. Hindi po nababago ang Panginoon. Ano ang katunayan? Apokalipsis 1:17, salita mismo ng Panginoong Jesucristo. At nang siya'y aking makita'y nasuba-suba kong waring patay sa kanyang paanan. Si Juan ang nag-uulat, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, napakita ang Panginoong Jesucristo mismo. Sa pulo ng Patmos, humigit kumulang anyo 96, kay Apostol Juan, huwag kang matakot. Ang wika ng Panginoong Jesucristo kay Juan, pinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, Juan. Ako ang una, yung hindi nababago, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako ang huli. Siya po ang Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli. 1:18, ako ang nabubuhay. Ako'y namatay, ipinako sa krus, pero nabuhay uli. Narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Wala po kay Apostol Pedro ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Wala po kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. Nasa Panginoong Jesucristo. Unang Juan 5:20, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Nalalaman natin na tayo sumasa Kanya. Ang wika ni Apostol Juan, 5:20, basahin ninyo. Sino ito? Ito ang tunay na buhay. Ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Amen! At sa 5:21, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Maliban po sa Panginoong Jesucristo na kinikilala natin, ipinakikilala natin, sinasampalatayanan natin na siya rin ang Ama, siya rin ang Espiritu Santo, siya rin ang Diyos. Maliban po diyan, lahat po ng Jesucristo, lahat ng Kristo, iglesia na po ng mga bulaang Kristo yan. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Unang Juan 5:21, at ang Panginoong Jesucristo, siya po ang hanggang ngayon pumapatnubay, nagtuturo sa atin, nagbibigay kagalingan at kalakasan, nagbubukas ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, na siya ang ating nag-iisa at buhay na tagapagligtas, na tayong lahat sa loob ng kanyang bahay, tayong lahat nakaanib na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na ito po ang kanyang iglesia, ito ang kanyang katawan, ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang Diyos na buhay. Kung magkagayon, siya po ang mag-iingat sa atin. 28:20 hanggang ikalawang pagparito. 28:20 ng Mateo. Naririto ang wika niya sa iglesia, ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Dito tayo magsama-sama, dito tayo maglingkod, dito tayo tumawag
upang maganap sa atin ang sinasabi sa Romanos 10:13, ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ay mangliligtas. Ito nawa ipagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, magkakaibigan at mga mag-aanak, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.